Ngayong araw, naisipan nga palang gumawa ng kapatid ko ng Choco Kariman. Sobrang mahal daw kasi ng kuryenteng binayaran niya ngayong buwan, kaya sabi niya deserve niya daw kumain ng masarap na Choco Kariman. Choco Kariman na siya mismo ang nagluto at gumawa. Umaga na nga pala kami nakatulog kanina dahil nagtatrabaho kami para kinabukasan wala na kaming gagawin. Kaya naman nung nag-alarm ako ng alas 7, ginising ko na tong kapatid ko. Nung nagising na ngayong kapatid ko, may pinakita siya sa akin na gusto niya daw kainin. Ayun nga yung Choco Kariman. Sobrang hardworking nga kami ngayon ng kapatid ko dahil kailangan naming mag-ipon dahil next month magdidibo na siya. Malaking gastos yung gagastusin talaga namin. Pagbaba nga namin sa sala, nakita ko si mama na nanonood ng TV, kaya naman sabi ko sa kanya mag-hi siya. At syempre, kinuha ko na rin yung susi ng e-bike dahil pupunta nga kami ng bayan para bumili ng mga ingredients na gagamitin namin sa pagluto ng Choco Kariman. Sakto nga paglabas namin ng pinto, bigla namang bumuhos yung ulan, kaya naman binigyan kami ng payong ni mama at pumunta na nga kami dito sa may e-bike. Pagkasakay nga namin ng e-bike, sabi ko sa kapatid ko, sa Pure Gold ba tayo bibili o sa Alphamart na lang? Pag sa Pure Gold kasi kami bumili ng mga ingredients na gagamitin namin, hindi kami makakapag-video kasi bawal mag-video sa Pure Gold. Kaya naman nag-decide kami ng kapatid ko na sa Alphamart na lang mamili ng mga ingredients na gagamitin namin sa paggawa ng Choco Kariman. Bumaba na nga ng e-bike yung kapatid ko dahil nandito na kami sa Alphamart, at pagbaba niya nga ng e-bike, dali-dali na siyang pumasok para gumawa ng mga ingredients na gagamitin namin. May isa pa nga rin pala kaming problema dahil malapit na yung dibo ng kapatid ko, nahihirapan kami maghanap ng venue. Kaya naman sa lahat ng makakapanood ng video na to na may alam na venue at may kasama ng catering, para isang bayad na lang, PM nyo na lang po ako. Pagkabili nga namin lahat ng ingredients na kailangan namin sa paggawa ng lulutuin namin, dali-dali na kami lumabas ng Alphamart at sumakay na kami dito sa e-bike namin. Paglabas nga namin ng Alphamart, parang mas lalong lumakas yung patak ng ulan, kaya naman nagmadali na kaming umuwi, baka kasi abutin pa kami ng bagyo at bumaha pa dito. Uy, for the OA naman ng person. Pagkadating nga namin dito sa bahay, kinuha na agad ni Anyana at inayos niya na lahat ng ingredients na gagamitin namin at nagsimula na nga siyang gumawa. Gumawa na nga siya ng bilog na tinapay dito sa binili niyang tinapay gamit tong baso namin. Medyo nahirapan pa nga daw siya dyan dahil yung baso na ginagamit niya walang tulis, kaya naman hinanap ko yung baso na kulay green dahil ayun yung may tulis yung dulo. Sa lahat din pala na nagtatanong kung ano yung skincare na ginagamit namin ng kapatid ko, wag po kayong mag-alala dahil gumagawa na po kami ng shop para maka-order na po kayo. Pagkatapos niya gumawa ng bilog na tinapay, sunod niya palang ginawa, binuksan niya na tong goya na binili din namin sa Alphamart at pinutol-putol niya na nga gamit tong mga kamay niya. Pagkatapos niya nga palang putol-putulin tong goya, sunod niyang ginawa, biniyak niya na tong itlog at nilagay niya na dito sa plato at hinalo-halo niya na nga. Isang itlog na nga lang yung ginamit ng kapatid ko dyan, pero 3 itlog yung binili namin. Pagkatapos nga batiin ng kapatid ko yung itlog na binuksan niya, sunod niya na nga palang ginawa, binuksan niya na tong breadcrumb na gagamitin niya. Sa lahat nga pala na makakapanood ng video na to at gustong gumawa din nito, ito lang pala yung mga ingredients na kailangan nyo. Sobrang mura lang din ng mga ingredients na yan. Pwede din to sa mga anak nyo na sobrang hilig sa chocolate. Nilagay na nga pala ng kapatid ko yung chocolate sa ibabaw ng bilog na tinapay na ginawa niya, at pagkatapos niya ang gawin yun, nilagyan niya na rin ng itlog yung gilid ng tinapay na bilog. Pagkatapos niyang lagyan ng itlog yung paligid ng tinapay na may chocolate sa ibabaw, pinatungan niya na ulit ito ng isang tinapay na bilog ulit. Yung itlog pala na nilagay niya sa gilid yung magdidikit pag pinatong niya ulit yung isa pang tinapay na bilog. Sinawsaw niya na nga rin pala to sa may itlog na hinalo niya kanina at nilagay niya na nga dito sa may breadcrumbs at binuhusan niya na nga ng breadcrumbs yung buong katawan ng tinapay na bilog. Sa mga magsasabi pala dyan kung bakit kinakamay ng kapatid ko tong ginagawa niyang pagkain namin, wag po kayong mag-alala dahil kami lang naman po yung kakain niyan at hindi naman po kayo. Gagamit naman kasi kami ng gloves kung ginagawa namin yan para ibenta at hindi para kainin lang namin. At dahil maraming natirang chocolate niya, kaya naman gumawa yung kapatid ko ng isang malaking Choco Kariman na gamit tong tinapay na hindi niya na binilog. Pagkatapos niya ang gawin tong isang malaking Choco Kariman, sabi niya ayun daw yung kanya at wala daw makakapigil sa kanya dahil siya daw yung gumawa nun. Sabi ko naman, sige, dahil deserve mo yan dahil nagbayad ka ng malaking bill ng kuryente natin ngayong buwan. Tapos na nga siyang gumawa ng Choco Kariman, kaya naman nagugas na siya para magsimula na siyang magluto. Pero bago pala magsimulang magluto yung kapatid ko, nilikpit niya muna yung mga ginamitan niya kanina para malinis daw yung paligid niya habang nagluluto siya. Yung mga natirang ingredients pala, pinasok niya muna dito sa loob ng bahay namin para pag susunod na gusto niyang gumawa ulit ng Choco Kariman, may magagamit pa siya. Tapos na nga palang manood yung mama ko at humihingi na nga siya ng pera para pambili ng ulam namin ngayong araw. Kumuha na nga rin pala ng kawali at mantika tong kapatid ko dahil dyan niya nga lulutuin yung Choco Kariman na gusto niyang kainin. Pagkabukas nga ng kalan ng kapatid ko, dali-dali niya na palang sinalang tong kawali at nung mainit na yung kawali, nilagyan niya na rin ng mantika. Habang hinihintay nga naming uminit tong mantika na nilagay namin sa kawali, naisipan munang sumayaw ng kapatid ko pero nasanggi niya yung bike, kaya naman umistop na siya.
siya. Maya-maya nga din, mainit na rin tong mantika na nilagay namin sa kawali, kaya naman dali-dali nang sinalang ng kapatid ko tong Choco Kariman. Sobrang excited na nga kaming maluto to dahil sobrang sarap talaga nito, kaya naman binaliktad na ng kapatid ko nung nakita niyang maitim na tong ilalim. May share lang din pala ako sa inyo dahil kanina may nakakitang nanonood sa amin ng mga vlog namin at sabi niya na subaybayan niya daw talaga yung mga vlog namin. Simula daw nung nandun pa kami sa luma naming bahay na tuwing umuulan, binabaha yung loob ng bahay namin dahil sobrang daming tulo ng bubong. Nakakatuwa lang dahil sobrang bilis pala talaga ng panahon. Dati nagtitiis lang kami doon pero ngayon nakalipat na kami ng bahay na maayos. Pero hindi to mangyayari sa buhay namin kung hindi dahil sa Panginoon, kaya naman maraming salamat talaga sa iyo, Lord God. At dahil luto na ngayong niluluto ng kapatid kong Choco Kariman na first batch, dali-dali niya na nga pala tong hinango. Pag pinatagal niya pa kasi to dito sa may kawali, baka mangitim na at masunog na nga. Sa sobrang excited nga namin ng kapatid ko, pagkahango niya nga nung first batch, dali-dali niya na rin palang sinalang tong second batch. Sa lahat pala ng gustong gumawa ng Choco Kariman, panoorin at tapusin nyo lang tong video na to. Sobrang mura lang ng mga ingredients na ginamit namin dyan. At ako na yung magsasabi sa inyo ng totoo dahil sobrang sarap talaga niyan. Sabi nga din pala sa akin ni mama na meatloaf na lang daw yung ulam namin, kaya naman pumayag ako at pinatay na nga ng kapatid ko yung kalan na ginamit niya dahil tapos na nga siyang magluto. Pagkatapos nga magluto ng kapatid ko, dali-dali ko nang pinakuha sa kanya, pero sabi niya palamigin daw muna namin at nung lumamig na nga nag-taste test na agad kami. Nakakalungkot nga lang dahil nung pinalamig namin tumigas agad yung chocolate. Pero kahit tumigas yung chocolate, masarap pa rin naman siya, kaya naman patuloy pa rin sa pagkain yung kapatid ko. Hindi na nga sana ako magte-taste test dyan dahil sabi ko mamaya na lang bago kumain kasi baka mabusog ako, hindi na ako makakain ng kanin. Pero dahil sobrang gusto kong matikman tong Choco Kariman na ginawa ng kapatid ko, kumain na lang ako at nag-taste test na rin. Hindi naman nagpauli yung mama namin dahil sabi niya gusto niya rin daw matikman tong Choco Kariman na niluto ng kapatid ko, kaya naman kahit wala siyang suot na pustiso, nag-taste test na rin siya.